Purihin po natin ang Panginoon. Napakaganda ng mga awiting inihatid natin sa Panginoon. Punong-puno po siya ng emotion. No? Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa lahat ng dako. Sa Paisawan, Baga, Kabataan, sa ating mga kapatid senior citizens, sa mga naanyayahan natin mga panauhin. Ganon din po sa mga taong nanonood sa YouTube natin na patuloy linggo-linggo. No? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. No? Bago po tayo magsimula sa isang nakapananabik na mensahe, tayo muna ay manalangin. No? Mapagmahal na Ama, sa pasimula ng gawain sa araw na ito, iniaalay po namin sa iyo ang aming mga sarili. Inanyahan ka naming manahan sa gitna namin at gabayan ang aming mga isip at puso. Linisin mo nga po ang aming mga layunin at ihanda kami na tumanggap ng iyong mga aral. Palakasin mo po ang aming pananampalataya upang sa lahat ng aming gagawin ay ikaw ang aming maging pag-asa at sandigan. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo ng lubos, makinig ng may bukas na puso at matutong isabuhay ang aming mga natutunan. Nawa ang aming pagsasama ngayon ay maging daan sa mas malalim na pananampalataya at mas matibay na pagtitiwala sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Okay? Ihatid natin muli ang papuri sa ating Panginoon. Sa ating panimulang paksa ngayong umaga, alam ko pong natutunan nyo sa aking huling mensahe na ang paglago sa kaalaman kay Kristo ay kinapapalooban ng 8 biyaya na galing sa Kanya. No? Balikan natin at maalala ang mga ito sa kanilang pagkakasunod-sunod. No? Ito po yung knowledge of Jesus Christ involves 8 blessings na tinalakay natin noong nakaraan. No? Ang mga ito po ay number 1 ay faith, number 2, goodness, number 3, knowledge, no? Number 4, self-control, number 5 is steadfastness, number 6, godliness, 7, kindness, and the last po ay love. Yan po yung tinalakay ko noong nakaraan. Isa-isa natin yan, ano? So, ang mga katangiang ito na nakikita ninyo, ang kailangan nating taglayin at pagyamanin upang ang ating pagkakilala sa Panginoong Hesus po ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Binuo itong magkakasunod at nangangailangan ng kasipagan. No? Kapag ganun po nangyari, it can create spiritual harmony kung saan ipinakita ito sa katauhan ng ating Panginoon. Mapapansin rin po natin ang 5 dahilan kung bakit dapat tayong lumago sa kaalaman tungkol kay Jesucristo. Bakit kailangan lumago? Because it will bring, number 1, grace and peace increase. Everything pertaining to spiritual life and holiness is provided. It avoids spiritual myopia and amnesia. We will never stumble. And lastly, a rich entrance into the eternal kingdom of our Lord, gaya ng awit kanina. No? Ito mga ito ay ilang mga bagay na mahalaga na dapat na hindi nawawala, no? Sa buhay natin. Tiyak at sapat na dahilan ang mga ito upang pasiglahin at paunlarin tayo upang makatulad sa mga katangian ng ating Panginoon. Ito mismo po ang nilalayo ng ating paksa ngayong umaga, kaya may pamagat itong building on faith. No? Handaan natin ang ating mga sarili. No? So in our topic today, we shall take a closer look at the first of these 8 graces. Partikular na ang pananampalataya. No? Ito ang pundasyon ng ating espiritual na pag-unlad kung saan ang lahat ng iba pang mga biyaya ay, ang sabi ng Bible, ay idaragdag. Kung gayon,
Ang pagbubuo ng mga katangiang katulad sa ating Panginoon ay itinayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit maring may magtanong pa rin, ano ang pananampalataya? Basic na basic po ito. Tunghayan natin, Roman number 1, the definition of faith. Letter A, the definition of given by Greek scholars. Ito po yun. No? Unang-una, ang definition ng faith na ito is a firm persuasion, a conviction based upon hearing. Ayon po ito kay Vines. No? At ayon naman kay Thayer, conviction of the truth of anything, belief. Yung pananampalataya ay isang matatag na panghihikayat, isang pananampalatayang nakabatay sa pakikinig at ang paniniwala sa katotohanan ng anumang bagay. Kailangan linawin natin yon, no? Ito ay ang pananalig na ang Diyos ay umiiral at siyang lumikha at tagapamahala ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Siya ang tagapaglaan at tagapagbigay ng walang hanggang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. No? Napakaganda kasi yung awit nakapokus kanina sa ating Panginoon na madalas ay parang nakakaligtaan na at nakakalimutan ng mga mananampalataya. No? Kaya mahalaga ang pananampalataya natin sa Kanya. Ayon po sa aklat ng Hebrews 11:6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Malinaw po yung hindi natin mabibigyang kaluguran ang Diyos kung hindi tayo magiging matibay sa ating pananampalataya. No? Tulad ng ating pananampalataya kay Kristo, nananalig tayo na si Jesus ang Mesiyas, na sa pamamagitan niya ay nakamtan natin ang walang hanggang kaligtasan sa kaharian ng Diyos. Mahalagang gunitain natin yung mga aral na ito. Balikan natin, no? Pagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, mula sa aklat ng Galatia, Kabanatang 2:16. Gayunman, alam naming ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananampalataya kay Jesucristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang tao'y hindi pinawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. No? Kung mapapansin nyo, hina-highlight ko po yung mga halagang punto. No? Na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananampalataya kay Jesucristo. Mahalaga po yun, lalo sa mga bago. No? Yung mga panauhin natin, marahil nagtataka kayo, ano ba ang ginagawa ng isang church nandito sa loob ng komunidad? Ano ba ang layunin nito? Ang layunin po ay dalhin ang kaligtasan sa bawat tao. Ito ang mahalagang sangkap ng pananampalatayang Kristiyano. Sabi naman po sa Jude 3, sabi rito, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo'y isang panawagan na inyong panindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Earlier, I'm talking with kapatid. Sabi ko nga nung araw, ando kami sa may lumang church. Lagi nababanggit yung lumang church kasi kasaysayan po yan Naalala ko yung mga kapatid, mainitang araw, wala mga dalang payong. Siguro, pati pambili ng payong, wala. Makikita nyo yung sharp contrast noon at saka ngayon. Makikita nyo, pag lumpas kayo sa kalsada ngayon, puno ng sasakyan, hindi sasakyan ng mga tagalabas, ng taga-ibang lugar, kundi sasakyan ng mga Kristiyano. Mga Kristiyano na may mga motor at may mga kotse na pinagpala ng Diyos. Di ba? Ang laki-laki po ng diferensya. Yung may mga luma kaming larawan doon sa lumang church, wala ka makita ng sasakyan doon. No? Kaya, magandang matandaan natin yung mga bunga ng pananampalatayang ipinagkaloob minsan
sa atin. So, we are focusing on faith today. Sabi po sa letter B, no? As described in the book of Hebrews. Ano po sinasabi sa book of Hebrews? Faith is the substance of things hoped for. Basahin natin sa Hebrew 11:1a. Ang sabi, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Naintindihan ba natin yun? No? Parang mahirap intindihin, ano? No? Sabing gano'n kasi yung pananampalataya ay, ang ibig sabihin niya ay yung pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. So, andito na yon. Hindi pa dumarating para alam natin na mangyayari yung mga bagay na yon. No? So, ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan natin. Ito po ay ang pagiging sigurado sa kung ano ang inaasahan natin. Sigurado. No? Faith is being confident that God will give us what is promised and for which we hope. No? Marahil naalala ninyo ang pinangako ng Diyos kay Abraham sa Hebrews chapter 11, i-refresh ko lang kayo, verse 8. Sabi rito, tingnan nyo, dahil sa pananampalataya sa Diyos, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ganon ang faith eh. Pagka kumikilos ang Diyos sa buhay natin, no, huwag na tayong magtanong. Huwag na tayong mag-question. No? Kung sigurado kang kinakausap ka ng Panginoon Diyos, kailangan ka sumunod. Why? Because faith is the evidence of things not seen. No? Matibay na matibay. Ganyan po yung pananampalataya. Hindi ito nakabase doon sa kung ano yung hinahawakan mo. No? Kaya ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Tandaan natin, pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita at katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Dalawang bagay po yung pananampalataya at katiyakan. Hindi nagtatanong yung faith eh. No? Totoo kaya ito? Mangyayari kaya ito? Diba? Alam natin na ang tao ay may utak. Pero nakita na ba ninyo yung utak? Ano ba, ikaw may utak ka? Nakita mo na ba yung utak mo? Ano ang proof niyan? Maliwanag po yung proof, di ba? Si Rizal, ang sumulat ng Noli at Fili, di ba? Hindi naman natin nakita. Ano ang katibayan? History. Kasaysayan. O, sino sa inyo ang nakapunta na sa Cambodia? Wala, di ba? Pero alam natin may Cambodia. Bakit? Meron pong Cambodia. Dahil meron tayong geography. May media. Lahat ito ay may katibayan. No? Paano naman yung kwan? Totoo bang meron Diyos? Ano ang katibayan? Nakita mo na ba ang Diyos? Ano ba ang katibayan mo? Pero mismo ang kalikasan ay nagsasalita mula sa aklat ng Biblia. Kung babasahin mo yung aklat ng Roma, 1:20, maintindihan mo to. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang may dadahilan pa. Di ba? Ulitin ko, ang pananampalataya ay ang pagkakaroon ng tiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Paulit-ulit po ito para maintindihan nyo. Katulad po ng pananampalataya muli ni Abraham. Basahin natin yung pananampalataya niya sa Hebreo 11:9 hanggang 10. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya. Gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap din naman ng pangakong katulad niyon. Sapagkat matapat na hinihintay ni Abraham ang isang lungsod na Diyos mismo ang nagplano at nagtatag.
Hindi siya nagmamadali eh. Pinangako kasi ng Diyos eh. Hinintay niya at dumating naman po yun. Sa mga tweet, maliwanag na ang pananampalataya ay ang pagtitiwala sa Diyos at kay Kristo. No? Tungkol sa mga ipinangako o mga bagay na hindi nakikita. Madali kasi sabihin yung faith eh. No? Mamaya maintindihan niyo pa eh. Mas malalim pa dyan eh. No? Let's move. Letter C. Faith is not credulity. Bago sa inyo siguro yan, ano? Ang ibig lang po sabihin yan, hindi po bulag yung pananampalataya. No? Na basta nagtitiwala ng walang dahilan o basihan. No? Marami yung may ganitong maling pananampalataya eh, no? Nananampalataya sila sa isang bagay ng walang basihan. Mahalaga po kasi yung ano ba yung basihan talaga. May mga nagsasabi naman na basta manampalataya ka lang. Di ba? Meron naman, basta magtiwala ka lang. Sa halip na magbigay ng sapat na katwiran para sa gayong pananampalataya, shortcut na lang. Basta believe. No? Kaya makikita natin na ang pananampalataya po ay ang pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita at may pananalig sa mga bagay na inaasahan. Yun po yun. No? Lagi kong ang kwento rito sa Bible study, yung mga bata. No? Yung bata kasi pag alis ng tatay, minsan o ng nanay, gusto sumama. Sabi nung tatay o ng nanay, huwag ka na sumama, dito ka na muna sa bahay, walang kasama si nene. Ayaw ng bata, gusto sumama talaga. Ang hirap kausapin, ang hirap kumbinsin. Yung mga magulang natin na uuwi na lang sa pangako. Sige, manahimik ka, maiwan ka. Pag uwi ko, dadalang kita ng Jollibee. Yung bata tuwan-tuwa, oh. Pagbaba niya ng bahay, kikwento sa mga kalaro niya, may Jollibee ako mamaya. Faith po yun. Yun yung faith. Wala pa man yung Jollibee, alam niya darating yung Jollibee. Kasi ipinangako yun eh. Ipinangako ng tatay niya o ng nanay niya. Samantalang ang nangako sa atin, hindi po yung mga magulang natin, kundi ang banal na Diyos. Di ba? Pagka pinangako ng Diyos, tutuparin po niya yon. Depende na kung kailan. Nasa Kanya po yun. Alam niya yung pinaka-perfect timing yan. No? Kaya lahat ng bagay ay may basihan. Merong historical, merong geographical, merong archaeological, merong medical, science, at iba pa. Lahat yan mayroong basihan. No, ha? Sa mga gandong pagkaunawa sa pananampalataya, maaari rin nating itanong siguro yung mahalaga ba talaga ang pananampalataya? Maaring isa sa inyo ay magtatanong yan, Pastor, talaga bang mahalaga yan? Mahalaga po at importante. Isipin kung bakit hinihingi sa atin ng Diyos ang pananampalataya. Sabi kanina, hindi siya nalulugod doon sa mga taong hindi sumasampalataya. Punta tayo sa Roma number 2. The demand of faith. Why the demand? Bakit? Because, letter A, it is the foundation for a relationship with God. Foundation for our relationship with God. Meron pong demand, may hinihingi. Bakit po? Kasi without faith, it is impossible to please God. We must believe that He is. Nakita nyo? Hinihingi ng Diyos yun. No? Sabi po sa Hebreo 11:6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi siya mabibigyang kaluguran, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Napakahalaga, no? Walang kasiyahan ang Diyos sa mga taong hindi o mga taong kulang sa pananampalataya, no? Meron pang isang sinabi sa aklat ng Hebreo, sa Gis 35 hanggang 39. Sabi rito, kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Pangako po kasi ng Diyos yan eh. Kinakailangan kayo'y magtiis ng
upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. At matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Meron kasing pangako eh. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at si Kristo ay darating na. Yan ang expectations ng Christians. Hindi naiinip. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Straight to the point po yan. Naintindihan niyo po yun? No? Hindi ko siya kalulugdan. Ang matuwid kong lingkod, no, ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Sabi nung kapatid kanina, sayang pastor, no? Yung mga luma nawawala na. Sabi ko, tama naman yung sinabi ng Panginoon eh. Di ba? Yung mga luma, wala na. Yung mga bago na. Di ba? Ngayon, ang sabi niya sa last verse, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak. Yung palang pagtalikod, may kasamang kapahamakan yun eh, no? Kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. Itong talatang ito, napakasimple pero intindihin mo mabuti. Bilang mananampalataya, no? Hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak. Yan na po yun. Kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. Ang pananampalataya po ang pangunahing elemento sa ating kaligtasan at paglilingkod sa Diyos. Ito kasi ang susi na magbubukas ng daan tungo sa kaligtasan. Susi. Sabi po sa aklat ng Juan 1:12, pakinggan niyo to, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Pakinggan niyo po yan. Tingnan niyo mabuti. Tutok niyo yung mata niyo riyan. Bakit sila binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos? Bakit? Sapagkat tinanggap nila at pinanampalatayanan nila ang Panginoong Hesus. Ito rin po ang puwersang nag-uudyok sa atin upang paglingkuran siya. Ito rin ang nag-uudyok sa atin upang mabuhay para kay Kristo at hindi para sa ating sarili. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Amen po ba? Amen? Ito po yung nag-udyok sa atin upang mabuhay para kay Kristo. Ay, nako. Pinapalitan natin ng negosyo ang Panginoon. Pinapalitan natin ang Panginoon ng mga hanap buhay, ng trabaho na ubos na ang panahon natin pero wala tayong time kay Lord. Di ba no? Kailangan maintindihan to eh. Hindi na akong nabubuhay ngayon. Kasi bayad ka na, binili ka na ng Diyos eh. Yung awit natin kanina, narinig nyo yung last two songs. Naintindihan mo ba yon? Uulitin ko sa next week yan. Para maintindihan yung mabuti. Maski sa awit man lang pumasok sa puso natin, maintindihan natin. Hindi na ako ang nabubuhay, sabi ni Apostol Pablo, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin at habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, for the meantime, sabi niya, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Matindi po yan. Matinding commitment po yan. Without faith, we can't even get started in our relationship with God. Why? Because, letter B, ang sabi, it is the catalyst for power from God. No? Merong kapangyarihang inilaan para sa mga mananampalataya. Merong iniiwan o iniwan ang Panginoon para sa mga believers. Sabi po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 1, verse 18 to 20, sabi niya, ito ang prayer niya, naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip
upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Namatay ang Panginoon, muling nabuhay. Ang tao mamamatay, muling bubuhayin din ng Diyos kung paano ang paliwanag ni Apostol Pablo. Now, do we know what to expect from His calling? Sabi ko nga, palaging binibigkas ko ito, lagi ko ito sinasabi, no? Ang tagal mo sa church, sabi mo meron kang faith, talaga namang uma-attend ka naman lagi sa mga gawain, matagal-tagal ka na rin dumadalo. Ang tanong, ano ang ministry mo? Kasi kung may faith ka at puro faith lang yan, anong mangyayari sa'yo? Sabi ng Diyos, oo nga, naniniwala ka na ako ay Panginoong Diyos. Naniniwala ka na may buhay na walang hanggan. So what is to you? Wala kang ministry. Ang daming gawain sa church. So, kontento ka na doon sa padalo-dalo, tuwing linggo, bago ang damit, bago ang sapatos. Kontento ka na sa maayos ang buhok mo, maganda yung... Wala kang ministry. Di ba? Paano ka naglilingkod sa Panginoon? Anong ginagawa mo? Di ba? Nung tawagin tayo, may mga inaasahan tayo. Bakit tayo tinawag ng Diyos? Si Abraham tinawag, may purpose ang Diyos. Tinawag ang 12 alagad, may purpose ang Panginoon. Ano ang purpose ng Diyos sa iyo? You know what? It is a power beyond recognition or imagination. Hindi natin alam eh. Kapag tumawag ang Panginoon, meron siyang dahilan. Bakit ka dinala sa church? Hindi ka naman habang buhay bisita rito. No. May purpose siya. Alamin mo kung ano yung purpose na yan. Mga bagay na hindi natin sukat akalain. Hindi mo alam talaga eh. Mga bagay na imposible sa tingin ng tao, mga taong dapat ay, tingin nyo, mga taong dapat ay hatulan ng kamatayan, imagine mo ha, mga taong dapat hatulan ng kamatayan, sukat ba namang iniligtas at ginawang mga anak ng Diyos upang makapiling ang Diyos magpakailanman, purihin ang Diyos, di ba? Na-imagine mo yun, di ba? Walang aksidente eh. Hindi, yung pagkaparito mo, hindi tsamba. No? May mga taong iniimbita namin, matagal na, ayaw pumunta ng church. Meron silang sariling dahilan. Di namin pinipilit. Pero may mga taong sinabi mo minsan sa kanila na punta ka sa church, dating ka agad sa church. At nakasumpong ng pananampalataya. Oh, ibig sabihin, may calling. Kaya lang, for whatever reason, kung minsan, nasa church na, yun na, pumasok na po yung, kasi, umuunlad na yung buhay niya dahil pinagpapala siya ng Diyos eh. Ang malungkot nung umunlad, nakakalimutan na yung church niya. Inuna na po yung negosyo niya, yung hanap buhay niya. Hindi ganon ang pagbabayad utang. Ang pagbabayad utang ay ang pananatiling tapat doon siya nagbigay ng buhay sa'yo, doon siya nagbibigay ng negosyo sa'yo, nagbibigay ng magandang hanap buhay sa'yo. Alalahanin mo yun, kaya kami magandang trabaho, meron kang utang na loob. Sino nagdala sa'yo dyan? Sino nag-iingat sa'yo araw-araw? Di ba? Wala hong namamasya lang sa church, wala. Kaya nga, ang sabi po ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso, sa 3:20-21, kaya sabi niya ganito eh, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nagahari sa atin, sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Kita nyo, kay Apostol Pablo, napakalinaw po kasi. No?
Ito po yung kapangyarihan na magbibigay daan upang maging matagumpay tayo. Ito po yun. Kaya nga sabi ko na walang tsamba eh. Dumating ka rito, wala kang trabaho. Wala kang trabaho. Tapos, gusto mo magtrabaho, gusto mo maghanap buhay, gusto mo makatulong sa pamilya. Sa biyaya ng Diyos, ginamit yung mga kapatid. Meron trabaho, may opening. Pasok ka, gano'n. Nakapagtrabaho, gumanda ang buhay. Abay, dapat patuloy ka magpuri. Itaas mo ang iyong kamay sa pasasalamat sa Diyos. Hindi yung pagdating ng gawain, wala ka na because you're too busy. Maybe you're tired. Sobrang pagod sa trabaho, nakalimutan na po yung... Di ba? Nakakalungkot yung mga ganyang mga tao. Parang... Huh? Yan yung kapangyarihan nagbibigay daan upang maging mapagtagumpay tayo. No? Bakit po? Bakit kailangan ganon? Sabi po sa aklat ng Juan, unang Juan 5:4-5, sabi niya, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Amen po ba? Nagtagumpay nga ba tayo? Di ba? At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Kita nyo? Ito ang kapangyarihan dapat ingatan at huwag nating limitahan. No? May liham si Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timoteo 3, mula 1 hanggang 5. Pakinggan natin yung kanyang sermon. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ayan na po yan. Meron na po bang kahirapan ngayon? Hello? Ayan. Ang mga tao'y magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang. Meron akong nakita niya, isang bata rito. Suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Totoo lahat ang sinabi ni Apostol. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Piliin nyo. Meron dito, suwail sa magulang, lapastangan. Aba, hindi lulusot dito yan. Hindi pwede. Tandaan din natin, mga kapatid, na ang paglago ay nangangailangan ng kapangyarihan mula sa Diyos. Ang Diyos kasi nagpapalago eh. At ang pananampalataya ay kailangan para sa gayong kapangyarihan. So, bigyan natin ng halaga ang sinabi ni Apostol Pedro tungkol sa paksa ng pananampalataya. Nang tukuyin niya kung ano ang ibig sabihin ng paglago sa kaalaman tungkol kay Hesukristo. Bakit po? Sapagkat ito mismo ang kailangang pundasyong bubuin ang isang malapit na kaugnayan natin sa Diyos at kay Kristo Jesus. So may isa pa pong tanong, how can we have faith? Madaling sabihin kasi yung faith. How can we have faith? Let's go to Romans number 3, the development of faith. Yan. No? Letter A, developing our faith. Okay, remember, faith is not credulity, no? Or blind faith with no evidence. Instead, faith is based upon the Word of God. Diyan galing po yan sa salita ng Panginoon. Sabi po sa Roma, G17, parang review class to. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. No? Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng katibayan upang magbunga ng pananampalataya. Makinig ka ng makinig, magbasa ka, at lalago ka talaga sa pananampalataya. No? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng katibayan upang magbunga ng pananampalataya. Sabi naman po sa John chapter 20, 30-31,
Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesucristo, na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Bukod sa patotoo tungkol sa mga himala ni Jesus, no? Kabilang sa iba pang mga katibayan, number 1 is natupad na ang hula tungkol sa mga bansa at sa Mesiyas. Number 2 ay ang scientificong paunang kaalaman na inilahad ng Biblia sa bawat isa. Ikatlo, ang mataas na pananampalatayang moral, no, na nilalaman nito, at yung huli, pang-apat, ang pagpapatuloy ng Biblia sa kabila ng iba't ibang mapagkukunan. Importante po yan para tumaas yung ating pananampalataya. Bagamat tayo maaring lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin, hindi ito isang bulag na pananampalataya. No? Now, since faith comes through the Word of God with trust and confidence, dapat tayo maging masigasig sa pagbabasa ng Biblia. Dahil sa pamamagitan nito, lalakas ang ating pananampalataya. Pagka-Christian talagang dapat exercise mo lahat yan eh. Reading. Kasi tingnan nyo, may time ka naman sa Facebook. Di ba? May time ka naman sa TikTok. Di ba? Di ba? Ba't hindi mo basahin ang Bible? Kasi yung Bible ang nagbibigay ng magandang buhay, magandang kinabukasan. No? Matalas. No? O, di ba? Hindi ka mapigil sa Facebook. Sige, mag-Facebook ka, mag-TikTok ka hanggang gusto mo. Pero magbasa ka ng Bible. Basahin mo, pag-aralan mo ang salita ng Panginoon, no? Para tumaas yung pananampalataya mo, no? So, pinahalagahan pa natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa pananampalataya na nakakalugod sa Kanya. Sino sa atin nagbibigay ng time diyan, no? Punta tayo, lipat tayo, no? Letter B, ano? The development of faith, developing our faith, maintaining our faith. Meron din maintenance, no? Dapat tayong mag-ingat laban sa kasalanan ng kawalan ng pananampalataya, no? Minsan lumalabas po sa mga kwentuhan yan eh. No? Minsan may mga gagandang patotoo tungkol sa pananampalataya, pero minsan naman may mga may mga patotoo na nakakasira ng pananampalataya ng ibang tao, no? So, dapat tayong mag-ingat, no? Sabi po sa aklat ng Hebreo 3, sa 12 hanggang 14, sabi po, mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. O, kita mo? Pwede palang humantong yan sa pagtalikod. Nakita niyo po yan, no? Mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig sa ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Nung bago ka pa lang dito, hot na hot ka. Diba? Nung araw, nung bago ka pa lang, ang aga-aga pa, nakaupo ka nandiyan sa upuan, solo ka. No? Pero ngayon, ganun pa rin kaya. Huh? Many people lose their faith. No? Especially when young. Paano mapapanatili ang pananampalataya? Paano ito mananatili sa atin? Ang pananampalataya ay mapapanatili po sa pamamagitan ng patuloy na pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Wala na pong iba. Pakikinig at pagbabasa. No? Wala akong nakitang Christian na talagang lumago na hindi nagbabasa ng Bible. No? Importante 'yon. Kapatid, naintindihan ko yung predicament mo, no? Alam ko, pagod na pagod ka sa trabaho, no? Pero may time ka pang manood ng TV habang nagre-relax ka.
Kasi pastor, nagre-relax na ako eh. Tamo, may time pa rin pala. Nanonood ng TV. At anong pinapanood mo sa TV? Nakakadagdag ba yun ng pananampalataya mo? Lumalago ka ba dyan sa TV na pinapanood mo? Yun po ang point. No? Magbasa ka. Patay mo yung TV, kunin mo yung Bible, kunin mo yung tablet mo o yung cellphone mo, tiyak na merong Word of God yan, basahin mo. No? At saka pag nasa church ka, makinig kang mabuti. Huwag yung kung sino-sino ang ini-entertain mo. No? Makinig kang mabuti. Kasi dadaan yan eh. Sabi ko sa kapatid, para yan tubig na tumapon, hindi na babalik. Buksan mo yung gripo, pumatak sa lupa, hindi mo na marirecover yung tubig eh. Naintindihan niyo ba yun? Ganun po yun. Kung nasa church ka, makinig kang mabuti. San linggo ka nasa sanlibutan eh. Di ba? So, paano pa natin mamimaintain yung pananampalatayang yan? We can also maintain faith through Paul's threefold directive. Binasa ko ito eh, nahanap. Now, first, we need to flee from materialism. Sabi niya, takasan niyo yung materialismo. Iwanan niyo yan, yung pagiging materialismo. No, ha? Ang labis na pagpapahalaga sa mga bagay na sa mundong ito ang magpapahina sa iyong pananampalataya. Kasi, divided na po yung isipan mo eh, no? Yung isa pananampalataya, yung isa pera. Alam niyo, nahahati ka. Hindi magiging mabuti para sa iyo yan, no? May habilin si Apostol Pablo kay Timoteo sa 6:9-10. Ang sabi niya, ang nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Yan ang sasapitin mo. Masasadlak ka sa kapigatian. Hindi masamang humanap ng pera. Pero pagka ang iniibig mo pera na, yun ang talagang very attractive sa iyo yung pera, kapatid, diyan ka mahuhulog. No? Balik mo sa 9. Mahuhulog sa tukso at masisilo ka sa bitag. Yan ang problema diyan. Hindi mo napapansin yan, pero yung interest mo nandiyan na. Alam mo? Yan po yun. Nako. So first, we need to flee from materialism. Number 2, second, let us pursue faith. Let us pursue faith. Ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral sa salita ng Diyos. Yan ang harapin mo. 1 Timothy 6:11-12. Sabi niya, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka Diyos may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Kita niyo po yan? Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Mga kapatid, kita niyo, binabasa lang natin ang aklat naintindihan natin. Alam natin ang tinutukoy niya, ang pinupunto niya. Lastly, sabi ni Paul, fight the good fight of faith. Ipaglaban mo yan. The best defense is a good offense. Yan ang mga usapan sa militar, yan ang no? Maging aktibo sa pagpapalaganap ng pananampalataya. May mga memory verse ka, di ba? Alam mo na yung paano ka naligtas, may mga patotoo ka. Dalhin mo sa tao yun. Gamitin mo yun. Yun ang palaganapin mo sa looban. Kaya yung walang ministry, wala. Kahapon, I was standing outside sa likod ako malapit ako sa may L300, nakasandal ako. Nakakatawang pagmasdan yung mga kapatid Mamaya lumbas isang grupo. Mamaya may lumbas na naman isang grupo. May lumabas na namang grupo-grupo to. Tinanong ko sila, saan ang lakad nyo? Hahayo po, pastor. Nakakatuwa Ilan yung grupo na yun? 3 yung nakita ko kahapon. Baka meron pang iba, hindi ko nakita.
At least may ginagawa sila, no? Na-exercise nila yung faith nila. Hindi pwede yung puro forma lang tayo. Yung lakad Kristiyano, asal Kristiyano, kung magsalita parang Kristiyano. Pero hindi naman totoong Kristiyano. Hindi ko ganon. Hindi kailangan sa church yun. Kailangan dito genuine. Yung pananampalataya mo, totoo talaga. No? Hindi masamang mag-ayos eh. Magbihis ng maganda, magpaganda, hindi po masama yun eh. Ang problema, kung pagagandahin lang natin yun sa labas, yung loob hindi naman. Get nyo? Ang gandang pagmasdan, tama yung sinabi ng Bible, okay, gandang pagmasdan. Sabi nga ng Bible eh. Kung pinagmamasdan ko, nakaganon ako sa may L300. Sipag ng mga kapatid, nakakatuwa pagmasdan. Pwede ka sumama sa kanila, wala kang ginagawa. Huwag mo naintindihin yung mga sinampay. No? Jude chapter 3, sabing ganon, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo isang panawagan na inyong pagnindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Tandaan mo yan. Ang bansang Israel ay nawalan ng pananampalataya habang sila ay nasa ilang. Ang sama na nangyari. Isipin nyo mga alipin sila sa bansang Ehipto, pero tingnan nyo dahil nga sa kulang ng pananampalataya, napahamak sila. Tayo ay maaring mapasapanganib din kung tayo ay mawawalan o hihina yung ating pananampalataya. So, paano natin maipapakita ang ating pananampalataya sa Diyos? Let's move on. Roman number 4. The display of faith. Paano ipapakita ito? Through obedience to the gospel. Sundin mo ang ebanghelyo, kapatid. No? Ang ebanghelyo ni Kristo ay nangangailangan ng pagsunod. Bakit po? Sapagkat si Jesus ang may akda ng walang hanggang kaligtasan sa mga sumusunod sa Kanya. Ano po ang katibayan? Ang katibayan, Hebreos 5:9. At nang siya'y maging ganap, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa Kanyang kalooban. Kapatid, kung wala ka dyan, hindi ka talaga maliligtas eh. Basic yung kaligtasan. Pero kailangan kang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang linaw niyan. Mababasa mo yan, pwede mong reviewin sa Bible mo yan. Ang ebanghelyong ipinangaral ni Apostol Pablo ay humihingi rin ng pagsunod. Kailangan talagang sumunod. Roma 1:5, sabi rito, sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Yung word na pagsunod, maikli lang, pero kailangan maintindihan natin mabuti. Sa Roma 16:25-26, ito naman sinasabi ni Apostol Pablo, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Jesucristo na ipinangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang nalihim sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. Evaluate natin yung life natin. No? January, 20 na ba? 18. Parang nagmamadali yung kalendaryo, Isipin mo, nagkantahan lang tayo kamakailan nung gabing yun eh. Pala, 18 na ngayon. Ang bilis, no? Ito nyo? Natutuwa ako sa ngayon mga kapatid, nag-abroad na rin. Mamaya lang, may tutulak papuntang Hong Kong. Next week din, may pupunta ng Hong Kong. Isang pangkat naman din to. Sabi ko, baka mag-i-evangelize. Hindi. Kailangan din natin ng konting, tawag nun yung medyo, kailangan din ng konting malibang din tayo, no? Para, ano ang number 1 bawal sa church? Alam nyo? Sino po nakakalam? Number 1 na bawal sa church.
Sirit, bawal pong matulog. May nakikita kasi ako eh. Pinipigil talaga, pero parang, alam mo, ang bigat talaga ng ulo, no? Ah. Nakakatakot po kasi yung kahihinatnan ng mga hindi kumikilala at sumusunod sa Diyos. Kaya naman patuloy tayo sa pagpapahayag ng mabuting balita para ipaalala sa mga tao yung lahat ng bagay na ito, no? Alright. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 7 to 9, basahin natin, ha? Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit, kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Gusto mo niyan? Di ba? Straightforward, ang Diyos nangungusap sa kanyang mga propeta, nangungusap sa kanyang mga alagad. Sinasabi niya yung laman ng puso niya, kaya nababasa natin. So alam na natin yung mga dapat nating iwasan sa church. Ano yung mga dapat nating iwasan sa buhay natin? Kasi nababasa na natin eh, no? Oh. So, number 2 question is, paano ba sumusunod ang tao sa Ebanghelyo? Paano? Una, ang utos na manampalataya kay Jesus, yun ang number 1. Marcos 16:15 hanggang 16. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Diretso po yan. Wala na pong ano-ano pa. No? Ikalawa, may utos. Ang utos ay pagsisihan ang mga kasalanan. Yung mga minamahal kong panauhin, makinig kayo mabuti. No? Ito po'y kabisado na ng mga luma ito, na mga wala na. No? Kayo mga nandito na mga bago pa, makinig na mabuti. Dahil ito po, ikalawa, ang utos po ay pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ayon po sa Aklat ng Mga Gawa, sa 2:38, no? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Nakita niyo po yan. Sa 17 verse 30 naman, meron din. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao na sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Warning po yan. Warning yan. Yan. Ikatlo, ang utos, may utos na ipahayag si Jesus. Mateo 10:32. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. That is a promise. Romans chapter 10, verse 9 and 10. Kung ipahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maligtas ka. Mga panauhin, maliwanag po yung nakatitik na yan, no? Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y binuhay ng Diyos, ang sabi, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Mapapansin po niyo, yung mga aklat na binabasa natin, talagang mahalaga siya, no? Meron siyang mensaheng dinadala sa mga tao, kay Christian ka o hindi, no? Kahit na ordinaryong tao ka na nakikinig at nagbabasa, maintindihan mo kung anong nilalaman ng mensahe. Meron pa po, yung ika-4, yung utos na magpabautismo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Importante po ito, tinalakay po ito ng mga nakaraang Miyerkules, no? Ayon po sa
Ayon po sa Acts chapter 22, verse 16, no? At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo, at manalangin ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Yung mga tumanggap na kay Kristo, magpalista na kagad. Manabik. Ako nung makilala ko, tanggapin ko ang Panginoon, tinanong ko agad, kailan po ang baptism? Oh, kasi nabasa ko na kasi itong aklat eh. Nung tinanggap ko ang Panginoong Kristo, tinanong ko agad, kailan ang baptism? Yung mga tumanggap na sa Panginoon dito, kailangan nyo ang water baptism. No? Nagpapakita ba tayo ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod mula sa ating puso? Kailangan tayo sumunod dyan. No? Meron pa, Romans 6:17. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Paalala ko po yon, andyan po yung ating secretary, magpa-enlist na po kayo para kayo ay ma-bautismo na. Let's move. Letter B, the display of faith through obedience to the gospel and through living for Jesus. No? Kailangan po nating magtiwala sa Panginoon at sa Kanyang mga salita. Yung mga mananampalataya na tinitipo ng Diyos sa iglesia, ay kailangan pong unahin ang kaharian at ang Kanyang katwiran. Basahin po natin yan sa Mateo 6:33. Tandaan niyo ito. Ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Alam mo, kung susunod ka lang sa sinasabi ng Panginoon, walang struggle ang buhay. No, yung mga maraming pera dito, yung maraming pera, makinig na mabuti. Kasi baka nabibigatan ka na sa bulsa, ma-miss mo yung mensaheng maganda. No? Makinig ka mabuti. Kasi alam nyo, nagbabago ang tao pagka may pera na eh. Pagka medyo makapal na ang pitaka. Opo. Dati, wala siyang pera, ang gusto yung puntahan lagi church. Nung kumapal na po yung pitaka, meron din siyang gustong puntahan pero hindi na po on church. Gusto niya mall na. No? Kaya nadidivide yung utak ng tao. Pagka may pera, masama talagang pera eh. Lalo yung pag-ibig na yan. No? Huh? Unahin natin ang Kanyang kaharian. Kailangan natin gawin at tuparin ang Kanyang salita. Bakit po? Bakit kailangan natin tuparin ang Kanyang salita? Sabi po sa Lucas 6:46, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sinusumbatan ng mga Christian dito. Huh? Ha? Oo nga naman. No? Lord ka ng Lord, tapos hindi ka naman sumusunod kay Lord. No? Ano pa sabi sa Mateo 28:20? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang hirap. Nakita niyo po yun? Makakasama natin ang Panginoon sa habang panahon. Hindi tayo makakaiwas, hindi tayo makakapagtago. Araw-araw nandiyan siya, nakikita niya tayo, alam niya kung saan tayo, alam niya ang ginagawa natin. Hindi tayo makakatakas hanggang sa katapusan ng panahon. Tandaan niyo yan. Pero yung mga tapat, well provided yan. Magtiwala tayo sa Kanyang mga pangako. Ang Panginoon ay naghanda ng isang lugar para sa ating lahat. Alam niyo ba kung saan yon? Basahin natin, Juan 14, 1 hanggang 2. Huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Ha? In advance na ng Panginoon. Parang Jollibee. Di ba? Pagbalik ko, dadalang kita ng Jollibee. Sabi ng bata, yay, may Jollibee na ako. Boy, kayo wala, kami meron. O, di ba? May pangako po ang Diyos. No? Siya ay babalik isang araw para sa atin. Juan 14:3,
Ano sabi niya? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Kita niyo? Napakasarap. Napakasarap. Dapat walang malungkot na mukha sa umagang ito. Ang malulungkot lang naman talaga dyan yung hindi kasama eh. Oo. Oo. Kasi very clear naman yung sinabi ng Lord eh, di ba? Lahat naman maliwanag eh. Meron bang hindi maliwanag sa atin? So, yung mga pupunta sa dako na pagdadala ng Panginoon dapat masaya. Di ba? Masaya. No? Mamaya makikita natin kung masaya. Dahil makikita mo pag uwi, nagmamadali yan. Umuwi. Dapat pala maglagay tayo ng pulis doon sa kanto para kandado, gano'n. Ang tanong ko po, nagpapakita po ba tayo ng halimbawa sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, hindi lamang sa kung ano o nakikita ng ating mga mata o nagagawa ng sariling lakas? Check natin yan, no ha? Sa akin po pagtatapos, no, faith is a simple concept but a crucial one. Bakit po? Ito po ay simpleng pagtitiwala sa Diyos at kay Jesus. Ito po'y tungkol sa mga bagay na hindi pa natin nakikita, ngunit inaasahan na natin. So without faith, it is impossible to please God, for we must trust, we must believe He exists, and rewarding those who diligently seek Him. Lumago na po tayo sa kaalaman kay Jesucristo, for it is the basis upon which growth is built. Kung wala niyan, hindi ka talaga lalago. Naway hayaan natin ang mga katibayan ng salita ng Diyos na magbunga ng pananampalatayang nagtitiwala at sumusunod sa isang kahangahangang tagapagligtas na siya namang nagbibigay ng napakadakila at mahalagang mga pangako habang lumalago ang ating kaalaman tungkol sa Kanya. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin, yumuko tayo. I think it's better for us to all stand up. Tayo na lang tayo. Baka makatulog isa sa prayer. Let us pray. Kung nakahanda na po kayo, lumalapit po kami sa iyo ng may mapagkumbabang puso. Kinikilala ang aming lubos na pangangailangan sa iyo sa bawat yugto ng aming buhay. Palakasin mo po, Panginoon, ang aming pananampalataya, lalo na kapag kami ay pinanghihinaan ng loob at nagdududa. Turuan mo kaming magtiwala, hindi sa aming sariling kaalaman at kakayanan, kundi sa iyong karunungan at ganap na kalooban. Tulungan mo po kaming maranasan ang iyong banal na presensya kahit sa gitna ng maraming mga pagsubok. Tulungan mo kami magtiwala sa iyong mga pangako kahit tila matagal ang kasagutan. At magpatuloy ng may tapang kahit hindi nakikita ang landas tulad ni Abraham. Palalimin mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong salita. Patatagin ito sa panalangin at hubugin sa pamamagitan ng pagmamahal at pagsunod. Panginoon, palaguin mo po sa amin ang isang pananampalatayang matatag, ngunit mahinahon, matapang ngunit matiisin. Isang pananampalatayang sumasalamin sa iyong biyaya at nagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Nawa, O Diyos, ang aming pagtitiwala sa iyo ay maging inspirasyon sa iba at maglapit sa amin sa buhay na iyong itinakda para sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pusong mapagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo at ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon, tayo'y magbatian.